Uy. ¿Estás grabando? No veo. Sí. ¿Me envían una foto? Ay, no. A ver, me voy para atrás, me voy para atrás. Sí, sí, porque soy... Así, porque es la cámara delantera. A ver, baja la cámara para irme debajo del agua. Ya, 1, 2. Rápido. Ya. Yan o. Makikita sa video ang tila masaya, malambing at maayos na mag-asawa. Subalit sa likod ng mga ngiti na makikita kay Marilyn ay natatago ang isang nakakalungkot na mga bagay sa pagitan ng mag-asawa. Naakala mo ang asawang lalaki ay nakasuporta sa lahat ng proyekto ng kabiyak. Ngunit ang totoo, sa loob ng tahanan nagaganap na pala ang isang pang-aabusong pisikal, mental at emosyonal. Na sa huli, magagawa ng wakasan ni Alexander ang buhay mismo ng kanyang asawa sa harap ng kanilang nag-iisang anak. Ano nga ba ang naging pinakadahilan kung bakit nagawa ni Alexander na patayin ang asawa? Kung nais mong malaman ang buong istorya ng pagkamatay ni Marilyn, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Marilyn Yesenia Martinez Gonzalez o kilala sa pangalang Marilyn ay pinanganak noong September 3, 1988 sa Rimac, Peru. Nagmula si Marilyn sa may kayang pamilya. Bagaman hindi problema sa kanila ang pera, patuloy pa rin nagtatrabaho ang kanyang mga magulang upang mapanatili pa rin ang maayos nilang pamumuhay at magkaroon ng mas magandang buhay sa hinaharap. Dahil naniniwala sila na kapag nagsisikap ang isang tao, paniguradong may mararating ito. Kaya nga nag-aaral ng mabuti si Marilyn upang sa darating na panahon, siya ay makapagtapos ng pag-aaral, makahanap ng maayos na trabaho at magawa ang kanyang nais pa sa buhay. Subalit nang siya ay 17 taong gulang pa lamang, nakilala niya ang isang 33 taong gulang na si Alexander Israel Pinedo Baron. Isang lalaki na halos 2 beses ang tanda ng edad kesa sa kanya. Maliban sa edad, si Alexander ay malayong-malayo sa pagkatao na meron si Marilyn. Sapagkat ang lalaking ito ay hindi responsable, walang pangarap sa buhay at kontento na sa buhay na meron siya. Kaya naman nagiging dahilan ito kung minsan ng kanilang pagtatalong magkasintahan. Gayunpaman, hindi naging hadlang ito para kay Marilyn upang mahalin si Alexander ng lubusan. Nang maglaon, niyaya na ni Alexander si Marilyn na magsama na sila sa iisang bubong. At upang mapatunayan ang pagmamahal ng dalaga sa kasintahan, pumayag ito. Ngunit ang ugali ni Alexander ay hindi nagbago, pagkus lumala pa ito. Hindi na niya pinapayagang lumabas ng basta-basta ng bahay si Marilyn. Hindi na rin niya pinahihintulutan na makasama ang mga kaibigan at kung kailangan na makipagkita sa kanyang pamilya, dapat magkasama silang magkasintahan. Sa paglipas ng mga araw, lalong pakiramdam ni Alexander ang pagiging boss nito sa kanilang pagsasama. Ngunit ika nga ng ilan, ang lahat ay may hangganan. Sa ilang buwang pagtitiis, nagpasya si Marilyn na tapusin na ang lahat sa kanila ni Alexander. Nagsimula na siyang mag-impake ng kanyang mga damit at gamit upang lumayas na. Ilang sandali lamang pumasok si Alexander sa loob ng kanilang kwarto at nakita niya ang ginagawa ni Marilyn. Kaya galit na galit si Alexander sa kanya at sinimulan siyang suntukin sa mukha ng isang beses. Na kung saan humingi agad ng tawad si Alexander sa kanya. Sa kabila nito, umalis si Marilyn at pumunta sa kanyang ina upang magsumbong. Ang ina naman ni Marilyn ay hinikayat siyang magulat sa mga pulis patungkol sa ginawang pananakit ng kinakasama. Sa istasyon, sinabi ni Marilyn ang lahat ng pangyayari at pumunta naman si Alexander para depensahan ang sarili at suyuin muli ang kasintahan. Sa parehong araw, nangako si Alexander sa harap ng mga pulis, sa ina at kay Marilyn na hindi na umano mauulit ang ginawa niyang pananakit sa kasintahan.
Dahil sa paglambot ng puso ng dalaga kay Alexander, pinatawad niya ang kasintahan, binigyan ng pagkakataon at binawi ang reklamo sa istasyon. Muling nagsama ang magkasintahan sa iisang bubong. Lumipas ang mga taon noong 2015, biniyayaan sila ng isang anak na lalaki. Kasabay nito ang paglipat nila sa isang multifamily building sa distrito ng San Borja sa lalawigan ng Lima. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga binitawang pangako ni Alexander ay tuluyan ng masisira. Dahil muli niyang sinaktan si Marilyn habang ang anak nilang 1 taong gulang ay nasa kuna nito. Ang pananakit ay halos tumagal ng 3 buwan, hanggang matigil ito nang matuon ni Marilyn ang kanyang buong oras sa anak, na naging dahilan upang mapabayaan niya ang kanyang pangangatawan at tuluyan na siyang tumaba. Sa loob ng 3 buwan ding yun, hindi nagkaroon ng pagkakataon na makita ni Marilyn ang kanyang ina at kapatid. Gayunpaman nang sila ay nagkita-kita at magkamustahan, napansin agad ng ina at kapatid ang pagtaba ng katawan ni Marilyn, na kung saan naging daan ito upang maisipan niyang pagandahin muli ang kanyang figura. Dahil naniniwala siya na kung maibabalik niya ang kanyang magandang katawan, magiging maayos ang kanyang pakiramdam at mababalik ang dati niyang sigla. Nagsimula siyang mag-exercise hanggang unti-unting gumaganda ang hubog ng kanyang katawan. Kasabay nito, nakaisip din siya ng isang ideya na marahil maraming babae ang dumaranas din ng parehong pagtaba at pagpapabaya sa katawan dahil sa pag-alaga ng anak. Kaya inirecord niya ang kanyang sarili na ginagawa ang kanyang mga exercise, diet at gawain bilang isang ina. Habang pinag-uusapan din ang mga bagay-bagay na kailangan niyang paunlarin, hindi lamang pang pisikal at mental, kundi pang espiritual, na kung saan ang ginagawa niyang ito ay maaaring maka-inspire sa isang tao na kapareho niya. At upang maipakita ito sa mga tao, in-upload niya ang kanyang mga video sa TikTok, isang social network na kilala sa pagkakaroon ng maraming nanonood ng mga video at madaling maipakita sa mga tao ang mga hangarin. Nang maglaon, sa edad na 29 na taong gulang, naging isa sa mga sikat sa social media personality si Marilyn. Naging kilalang influencer siya sa pangalang Marilyn Fit Mommy na may halos 700,000 followers sa TikTok at sa Instagram, kung saan 24,000 ang nag-follow sa kanya. Mula sa mga ina at mga babae na gustong gayahin ang kanyang pamumuhay, may mga lalaki na rin ang naakit sa kanyang katawan. Dahil ang nilalaman ng kanyang mga video ay kadalasang binubuo ng mga gawain sa pag-ehersisyo, kung saan ipinapakita niya ang pag-unlad ng kanyang katawan. Nagbibigay din siya ng mga payo na pangkalusugan at pag-aalaga sa sarili. Gumagawa din siya ng mga pang-araw-araw na vlog na nagpapaliwanag kung paano maging isang babaeng negosyante. Ngunit hindi lamang yon ang kanyang ina-upload ng mga video sa kanyang mga social account. Kasama rin ang kanyang personal na buhay na maraming pagkakataon ipinapakita niya ang mga pangyayaring patungkol sa pagsasama nilang mag-asawa. Sa kanyang mga video, makikita ang kanilang relasyon na masaya, magkasama at malambing sa isa't isa, na may humigit kumulang na 12 taong pagsasama. Base sa mga video, masasabi na sila ay isang huwarang mag-asawa na itinatampok ang kanilang maayos na pagsasama, na nagpapakita na sinusuportahan siya ni Alexander sa kanyang mga proyekto. Ngunit walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng kamera at sa loob ng kanilang tahanan. Sapagkat tulad ng aking unang nabanggit, maraming mga kalalakihan ang naaakit sa katawan ni Marilyn na nagiging dahilan para makaramdam si Alexander ng pagseselos. Kaya naman lalong naging mapagkontrol na asawa si Alexander kay Marilyn. Madalas na niyang pinupuno ang pananamit ng asawa, laging inaalam kung anong mga ginagawa nito, at kailangang palagi siyang kasama nito. Dumating din sa punto na kahit ang personal na pakikipag-usap sa telepono ni Marilyn sa kanyang pamilya ay tinitingnan din niya. Kaya nabasa ni Alexander nung minsan na sinabi ng isa sa mga kamag-anak ni Marilyn na napupuna umano niya ang pagiging possessive ng asawa. Batay sa ilang pinadalang mensahe na kailangan na daw ni Marilyn hiwalayan ang asawa. Sa kabila ng payo ng mga kamag-anak, nanatili pa ring magkasamang mag-asawa sa iisang bubong. Ngunit isang araw noong January 16, 2023, nag-upload si Marilyn ng video. Makikita sa video na nakasuot siya ng kanyang pang-exercise na damit habang nag-e-exercise. Ang music background ay ang Flowers ni Miley Cyrus.
Ang awitin ay nagpapahayag ng isang babae na nakipaghiwalay sa kanyang kapareha na sa kabila nun, kaya niyang mabuhay na mag-isa nang wala ito sa kanyang buhay. Sa pag-upload ni Marilyn ng kanyang video na yon, maraming mga komento na naghihikayat sa kanya na kung may pinagdadaanan umano siyang paghihirap sa asawa, hiwalayan niya ito. Ang mga komentong ito ay nabasa rin ni Alexander, kaya may pumasok sa kanyang maliit na isip ng mga hindi magagandang bagay. Mga bandang 3:00 ng hapon habang si Marilyn ay abalang nag-e-exercise, pumunta naman si Alexander sa kusina upang kumuha ng kutsilyo. Pagkatapos pumunta siya sa kwarto kung nasan si Marilyn. Nang mga oras na yon, si Marilyn ay nakaharap sa kamera na nakatalikod sa may pintuan. Nang makapasok si Alexander sa kwarto, walang ano-ano inundayan niya ng saksak ang asawa. Pinagsasaksak niya si Marilyn ng walang humpay na umabot ng 30 beses. At habang ginagawa ni Alexander ang pag-atake, nakikiusap naman si Marilyn para sa kanyang buhay. Subalit tila walang naririnig si Alexander at patuloy siya sa kanyang ginagawa hanggang sa hindi na gumalaw pa si Marilyn. Sa kabilang banda, habang nagaganap ang kaguluhan sa bahay ng mag-asawa, ang mga kapitbahay ay agad na tumawag ng mga pulis upang humingi ng tulong. Hindi nagtagal, tumugon ang pulis siya sa tawag. Pagkarating, sinubukan nilang kumatok sa pintuan. Nang walang tumutugon, pumasok na sila sa loob. Pagkapasok, wala silang nakitang kahit sino sa paligid, kaya sinimulan nilang pasukin ang bawat silid. Sa isang silid, nakita nila ang isang batang lalaki na takot na takot. Ayon sa kanya, dahil sa kanyang nasaksihan, natakot siya para sa kanyang buhay at hindi niya lubos maunawaan bakit ginawa ng kanyang ama ang ganung bagay sa kanyang ina. Kaya pumunta siya sa kanyang silid, nagtago sa kabinet at nagtakip ng mga tenga habang nakapikit ang mga mata. Nang marinig ito ng mga pulis, agad nilang kinuha ang bata at dinala sa ligtas na lugar. Pagkatapos, ipinagpatuloy nila ang pagsusuri sa bahay. Sa master bedroom, nakita nila ang isang kakilakilabot na imahe. Ang walang buhay na katawan ng 34 na taong gulang na si Marilyn ay nakahiga sa sahig sa tabi ng kanyang kama na puno ng dugo. Marami siyang sugat sa kanyang ulo, braso, kamay, dibdib at tiyan. Habang si Alexander naman ay nakaupo sa sofa, nakatulala, tahimik at hawak-hawak pa ang kutsilyong ginamit niya sa pagpatay. Matapos noon, pinunasan na ng mga pulis si Alexander at dinala sa may sala. Mapapanood sa video ng cellphone na kuha ng mga pulis, makikita na hindi mababakasan ng anumang pagsisisi si Alexander at ipinagtapat niya na ginawa niya ang krimen sa kanyang asawa sa harap mismo ng kanyang anak. Matapos ang krimen at paghuli sa salarin, naging maingay ito sa bawat balita na nakarating pa ito sa mundo ng TikTok kung saan maraming beses na makikita ang masayahing si Marilyn. Sa paglilitis, naungkat ang mga nakaraang pananakit ni Alexander kay Marilyn na pinatotohanan ng mga kamag-anak ni Marilyn. Dagdag pa ang reklamong ginawa ni Marilyn noong unang taon pa lamang ang kanilang relasyon na kanya namang iniurong dahil sa pagmamahal at pagpapatawad sa asawa. Gayunpaman, itinanggi ni Alexander ang mga paratang. Aniya, labis niyang mahal ang asawa ngunit dahil sa mga nababasa niya sa comment section, pumasok sa isip niya na patayin si Marilyn. Pagkatapos ay papatayin ang kanyang sarili, subalit na duwag siyang gawin iyon. Patuloy sa kanyang salaysay, ginagawa niya ang lahat-lahat para sa kanyang pamilya. Subalit nagawa umanong saktan ni Marilyn ng kanyang damdamin. Sa kabilang banda, alam ng mga taong nakapaligid sa mag-asawa kung gaano makasarili si Alexander at kung gaano siya kakontrol sa relasyon nilang dalawa. Noong January 23, 2023, pinasyahan ng Public Prosecutor's Office ang 9 na buwang preventive detention para kay Alexander. Ang preventive detention o preventive imprisonment ay ang pinapataw sa isang tao bago siya mahatulan, kung hindi niya kayang magpiyansa o hindi maaring mapiyansahan kung ito ay criminal case. Sa kaso ni Alexander, siya ay naaresto sa salang pagpatay kaya hindi siya maaring magpiyansa. Na kung saan ang maaring maging hatol kay Alexander ay ang pinakamataas na parusa. Samantala, ang kaso ni Marilyn ay tinatawag na femicide, na pagpatay sa babae o mga kababaihan ng lalaki o mga lalaki.
na kung saan sa Peru, mula January hanggang August 2023, may tinatayang 75 case na naitala na at mula 2010 hanggang 2021, nakapagtala ng 1,200 case. Nangangahulugan lang nito na tila isang nagiging normal na pangyayari lamang ito sa kanilang lugar. Kaya nga dahil sa kaso ni Marilyn, lumampas sa punto kung saan nagpasya ang ilang mga tao na mag-upload ng mga video na nagpapataas ng kamalayan tungkol sa kasong ito. Na kung saan ang mga kababaihan ay hinihikayat na magulat kung sila ay dumaranas ng karahasan. Na nagsasabi na hindi kailanman dapat palagpasin ang kahit anumang katiting na pang-aabuso ng kanilang mga asawa, kasintahan o kahit sino man. Dagdag pa ang napakaraming agresibong mga komento na humihiling na dapat makapagpasa pa ng batas na mas mabigat na parusa para sa salarin. Samantala, ang 9 na taong gulang na anak na lalaki naman ng mag-asawa ay nasa ina ni Marilyn. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Johan at Arkian. Sana po ay tamang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Marilyn Yesenia Martinez Gonzalez. Ako po si G. Maraming salamat.